Mga kababayan, hindi po lingid sa ating kaalaman ang mga nagaganap at pagkakaroon po ngayon ng mga kaguluhan sa gitnang silangan. Dahil po sa mga kaguluhan ay lubang naaapektuhan ang ekonomiya ng iba't ibang mga bansa. Ang pag-atake sa napakalaking gas field ng Iran ay nagtulak pataas sa presyo ng langis sa gitna ng pangamba na mas malawak na krisis sa supply ng enerhiya. Bumagsak ang halaga ng piso ng Pilipinas sa antas na 60 pesos kada isang dolyar ng Amerika. Nawawalan po ng tirahan ang maraming mamamayan doon. Marami ang nag-ulat na mga pagsabog at air alert sa bansa ay nagdulot ng takot at pangamba kung saan ang iba ay nagpasyang manatili sa mga evacuation site. Nadi-displace o lumilikas po sila. Dahil po sa tumitinding digmaan sa Middle East, mas dumarami pang mga overseas Filipino workers o OFW ang gusto nang bumalik sa Pilipinas. Nawawalan sila ng hanap buhay. At marami na po ang namamatay. Tinatayang nasa 2,000 na po ang nasawi. Ayon po sa UNICEF, mahigit 1,100 bata ang napatay o nasugatan sa labanan. Sa ganitong sitwasyon ay hindi po maiiwasang mag-alala ang tao, maging dito po sa ating bansa. Dahil ang buhay at ang kabuhayan ay apektado ng mga nagaganap po doon. Sa pagkakataong ito ay pag-uusapan po natin kung ano ang dapat nating maging tamang reaksyon sa mga nasasagupa nating mabibigat na sitwasyon po ng buhay natin ngayon. Paano kaya natin ito dapat naharapin? Kasama po natin ngayon ang kapatid na Bobby Fernandez upang tulungan tayo sa pagtalakay sa pamamagitan po ng mga salita ng ating Panginoon Diyos. Kapatid na Bobby, magandang araw po sa inyo. Magandang araw naman kapatid na Jerry. Kumusta na po kayo mga mahal na kaibigan? Sana po ay pakinabangan po ninyo ang gagawin nating pagtalakay. Napakahalaga po na alam ng tao ang tamang reaksyon sa mga nararanasan niyang mabibigat na sitwasyon sa buhay. Actually, sa Biblia po ay may ganitong ipinapayo ang mga apostol. Basahin po natin ang nakasulat dito po sa unang Pedro 4:12. Mga minamahal, huwag na kayong magtaka sa mabibigat na pagsubok na inyong dinaranas, na para bang ito'y di pangkaraniwan. Mga mahal na kaibigan, ang mga nangyayari po ngayon na nagdudulot po ng mabigat na sitwasyon ng buhay ng tao ay talagang mangyayari. Nakatakda na po, nakasulat na po ito sa Biblia. At alinsunod po sa ating binasa, ang tawag niyan ay mabibigat na pagsubok sa buhay. Hindi basta't pagsubok lang, kapatid na Jerry. Mabibigat na pagsubok. Kaya nga po ang bilin sa atin ay huwag tayong magtaka. Sa makatwid, kapatid na Bobby, dapat po pala ay anticipated na po ng tao kung ano yung mga sitwasyong mangyayari. Tama, kapag ka sinabing anticipated na natin, hindi na tayo magugulat. Lalong hindi tayo mailulugmok. Ano pa ang pananaw po na dapat taglayin po ng tao upang hindi po masyadong mabigat yung mga pinagdaraan ng sitwasyon po ngayon? Ganito naman ang nakasulat dito po sa unang Korinto 10:13. Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na di dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipahihintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. Mga mahal na kaibigan, gaano man po katindi sa ating pakiramdam ang tumama o dinaraanan nating sitwasyon, ay tiyak na kaya natin. Bakit po makakaya natin, kapatid na Bobby? Sapagkat hindi lang naman tayo ang dumaan o dumaraan sa ganyang sitwasyon, kapatid na Jerry. Ang sabi po ng ating nabasa, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na di dinanas ng lahat ng tao. Kaya mga mahal na kaibigan, naranasan na o dinaanan na po ng iba ang mga pagsubok. Sa makatwid, mga mahal po naming kaibigan, kapag pala tayo ay dumaranas po o dumaraan ng mabibigat pong sitwasyon, ay hindi po natin dapat isipin na unique tayo. Hindi lang po ikaw o hindi lang tayo, kundi marami pa pong iba na nakararanas ng pagsubok. Baka nga po, mas mabigat pa po ang pagsubok nila. Hindi lang po nila nasasabi yun. Opo.
Kasi may ganun ho talaga, di po ba? Pagka may mga pinagdaraanan pong iba't ibang sitwasyon na mabibigat sa buhay, hindi lang po sila umiimik. Tahimik Hindi lang. lang po sila nagsasabi kung kani-kanino. Pero mabigat ang Opo, kanilang nararanasan. sinasarili, sabi nga po. Kaya mga mahal na kaibigan, upang huwag masyadong mabigat sa ating pakiramdam, ay isipin natin na nakalalagpas nga po ang iba eh. Bakit naman ako o tayo ay hindi? Ang punto lamang po ay pag-aralan natin kung paano nila hinarap ang gayong mga sitwasyon at matuto tayo. Ang iba ay nakabawi, nakabangon. Kahit na baka mas matindi pa nga ang dinaanan nila eh. Ang iba, napadaig, kapatid na Jerry. Opo. Nawalan ng pag-asa. At kung sa ano-ano sila nahulog at nalugmok. Iba-ibang kanilang sinulingan. Kaya ayun, nakalagpas na sana. Napariwara pa ang buhay. Ano pa ang dapat pong maging pananaw po ng tao? Batay po sa Biblia, upang ang pagsubok ay hindi po masyadong mabigat pag dumaraan po sa kanya. Mga kaibigan, ang sabi nga po ng ating nabasa, tapat ang Diyos at hindi niya ipahihintulot na kayo ay subukin ng higit sa inyong makakaya. Kaya anumang sitwasyong pinagdaraanan po natin, mga kaibigan, sa totoo lang, kaya nating malampasan eh. Dahil sa una, hindi po tayo bibigyan ng pagsubok na higit sa ating makakaya. At kapag dumating na ang pagsubok, ano po ang sabi ng Biblia? Pagdating ng pagsubok, ay bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. Ano naman po sinasabi ng Biblia, kapatid na Bobby, na hindi po dapat payagang mangyari ng sino man, lalo na kapag dumaraan po siya sa mabibigat na sitwasyon ng buhay. Ganito naman ang ating mababasa dito sa Awit 42:11. Ngunit o kaluluwa ko, huwag kang masiraan ng loob. Huwag kang mabalisa. Umasa na gagawa ang Diyos ng hakbang, sapagkat nababatid kong sa muli ay marami akong dahilan upang papurihan siya dahil sa lahat ng kanyang gagawin. Siya ang katulong ko. Siya ang aking Diyos. Mga mahal na kaibigan, sa mga dumaraan sa atin na mabibigat na pagsubok sa buhay, ay huwag nating payagang masiraan tayo ng loob. Ni huwag nating payagang maging negatibo ang ating pananaw sa lahat ng nangyayari o dumarating sa ating buhay. Huwag tayong mababalisa o madadaig ng tinatawag na anxiety. Mga kaibigan, narito po ang ilang tips na sana ay makatulong po sa mga may pinagdaraanan o pag-aalala po sa buhay. Narito ang ilang mga tips na makatutulong upang huwag tayong masiraan ng loob sa panahon ng mga mabibigat na sitwasyon sa buhay. Iwasan ang pagiging skeptic o pessimist. Ito ay pumipigil sa tao para magkaroon ng mas mabuting pagtaya o better assessment at mas mabuting paghusga o better judgment sa isang sitwasyon. Ang pessimism o negatibong pag-iisip ay isa raw alibay o pangangatwiran para hindi kumilos o umaksyon ng tao. Maging optimistic o positive thinker. Magagawa ito sa paraang umasa tayo araw-araw na anuman ang negatibong sitwasyon na ating dinaraanan ay matatapos din at malalampasan natin sa tulong ng Panginoon Diyos. Hindi dapat nawawala ang fighting spirit. Yun bang, sige lang, laban lang, huwag susuko. Sabi nga ng iba, ay may fighting pilit. Sabi sa kolokyal na termino, sa Bicol region, fight sa nanoy, katumbas ng tuloy lang, sige lang. Matutong mamaluktot. Dapat ay flexible tayo sa sitwasyon. Kailangang alam i-adjust ang sarili at damdamin sa anumang pangyayari o sa anumang ating nararanasan. Dahil kapag hindi, ay maaaring mauwi tayo sa depression at tuluyang pagkawala ng pag-asa. Umaksyon at humanap ng alternatibo. Huwag hayaan ang sarili na maparalisa ng pangyayaring ating naranasan. Hindi diyan natatapos ang buhay, sabi nga. Pagkatapos ng unos,
tiyak na may maaliwalas na kalangitan. Maging matatag at gumawa ng mga bagay na magtutulak sa atin para makaahon o makabangon sa ating kinaroroonang sitwasyon. Mga mahal po naming kaibigan, bagamat dumaraan tayo sa mabibigat po na sitwasyon, wag po sana nating kalilimutan ang mga kabutihan na ginawa sa atin ng ating Panginoon Diyos. Sapagkat yun po ay magpapagaan ng ating kalooban. Magbibigay din po sa atin yon ng pag-asa. Sabi nga po ay count your blessings. Ang katunayang napakabuti po ng Diyos, sa kabila po ng mabibigat na sitwasyon ng buhay natin, patuloy pa rin tayong may lakas, hindi po ba? Namamalagi pa rin itong taglay nating buhay. Hindi po ba't habang may buhay ay may pag-asa? Paano kung sabihin po ng iba ang ganito, kapatid na Bobby? Paano ako magkakaroon ng pag-asa? Nawala na sa akin ang lahat eh. Yung iba nawalan po ng hanap buhay. Yung iba ay nawalan po ng kanilang matitirhan o tirahan. Yung iba na-displace nga po, di po ba? Napanood po natin kanina. At ang malungkot pa marahil sa iba ay yung mahal sa buhay po nila ang nawala na po sa kanila. Paano pa po sila aasa? Ano po ang tugon natin doon? Ang may ganyang isipan, sana nga po, mga mahal na kaibigan, ay wala. Pero kung meron man, huwag nating payagang makapaghari sa ating isip at damdamin ang ganyang negatibong isipan. Nalala ko tuloy, kapatid na Jerry, ang lingkod ng Diyos na si Job. Alin po ron? Marami po yung binabanggit po kasi ng Biblia. Marami siyang tungkol kay Job. pinagdaanan. Basahin natin sa Biblia, dito po sa Job 1:13 hanggang 20. Isang araw, ang mga anak ni Job ay nagkakainan at nagiinuman sa bahay ng pinakamatanda sa magkakapatid. Di kaginsa-ginsa, humahangos na dumating kay Job ang isa niyang tauhan. Sinabi nito, kasalukuyan po naming ipinag-aararo ang mga baka at nanginginain naman ang mga asno. Nang may dumating na mga sabiyo, kinuha po nila ang mga baka at asno. Pinatay pa po ang aking mga kasama. Ako lamang po ang nakatakas. Hindi pa ito nakatatapos sa pagbabalita nang may dumating pang isa. Sinabi naman ito kay Job, ang mga tupa at mga pastol ay tinamaan po ng kidlat at namatay na lahat. Ako lamang po ang nakaligtas. Umuugong pahalos ang salita nito'y may dumating na naman. Ang sabi, sinalakay po kami ng 3 pangkat ng mga Kaldeo. Kinuha nila ang lahat ng kamelyo at pinatay ang mga pastol. Ako lamang po ang nakatakas. Hindi pa siya halos nakatatapos magsalita, may dumating pang isa. At ang sabi, habang ang mga anak ninyo ay nagkakainan at nagiinuman sa bahay ng pinakamatanda nilang kapatid, hinampas ng napakalakas na hangin ang bahay at bumagsak. Nabagsakan po silang lahat at namatay. Ako lamang po ang natirang buhay. Tumindig si Job. Pinunit ang kanyang damit at nag-ahit ng ulo. Pagkatapos, nagpatira pa siya sa lupa at nagpuri sa Diyos. Mga mahal na kaibigan, masasabing kung hindi man mas matindi ang mga nararanasan ngayon ng marami, kapatid na Jerry, kaysa naranasan ni Job. Pero para na rin si Job ay dinaanan po ng matinding mga kalamidad o di kaya ay digmaan. Opo, mga kaibigan, sana napansin po ninyo, sabay-sabay na nawala kay Job ang lahat. Ang kanyang ari-arian, ang kanyang kayamanan, ang kanyang kabuhayan at ang lalong masakit, pati po yung kanyang lahat ng mga anak, nawala po kay Job. Pumanaw lahat. Tama. Kapatid na Jerry, sana ang napansin din ng mga taga-subaybay ay yung naging reaksyon ni Job doon sa negatibong pangyayari na dumating sa kanyang buhay. Na ang sabi po ng ating nabasa, tumindig si Job, pinunit ang kanyang damit at nag-ahit ng ulo. Hindi pinunit ang damit at nag-ahit ng ulo para maghurumentado. Opo, hindi po ganun. Ano pa ang ginawa po ni Job, kapatid na Bobby? Nagpatira pa sa lupa, hindi para maglupasay, kapatid na Jerry. Kundi, ang sabi po ng Biblia, tumindig si Job, pinunit ang kanyang damit at nag-ahit ng ulo. Pagkatapos, nagpatira pa siya sa lupa at nagpuri sa Diyos. Mga mahal na kaibigan, hindi nawalan ng pag-asa si Job. Hindi po siya napalunod sa
delubyo o unos o mga mabibigat na pagsubok na dumating sa kanyang buhay. Hindi siya gumawa ng masama dahil doon sa kanyang naging karanasan. At lalong hindi po niya sinisi ang Panginoong Diyos sa mga nangyari sa kanyang buhay. Sa halip, nagpakatatag po si Job. At siya ay nananatili sa kanyang pagtitiwala sa magagawa ng Diyos sa kanyang buhay. Masasabi nating hindi pangkaraniwang Opo. bagay ang nangyari sa kanya. Pero ang kanyang reaksyon ay hindi rin pangkaraniwang pagtitiwala at pag-asa sa magagawa ng Panginoong Diyos. Ano po ang naging resulta kay Job nang harapin po niya ang pagsubok ng buong tatag? Hindi po siya napadaig sa mga panghihina. Ituloy natin ang pagbasa. Dito po sa Job 42, 12 hanggang 13, 15 hanggang 16. Ang kanyang magandang kapalaray ibinalik ni Yahweh. Dinoble pa ang dati niyang ari-arian. Pinagpala ni Yahweh ang mga huling araw ni Job nang higit kaysa kanyang mga naunang araw. Nagmay-ari siya ng 14,000 tupa, 6,000 kamelyo, 1,000 pares na bakang nakasingkaw, at 1,000 babaeng asno. Pinagpala rin siyang magkaroon ng 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. Walang iba pang babaeng natagpuan sa buong lupain na maihahambing sa kagandahan ng mga babaeng anak ni Job. Pinagkalooban sila ng mana ng kanilang ama, katulad ng kanilang mga kapatid na lalaki. Nabuhay pa si Job ng 140 taon. Nakita niya ang kanyang mga anak at ang mga anak ng mga iyon hanggang sa ika-4 na salinlahi. Mga kaibigan, pinakinabangan po ni Job ang pagtataglay niya ng matatag na pag-asa sa panahon po ng mabibigat na pagsubok sa buhay. Hindi po siya pinabayaan ng Panginoong Diyos. Ginantimpalaan po siya ng Panginoong Diyos. Pinagpala po si Job ng mga bagay na higit doon sa nawala sa kanya, kapatid na Jerry. Kapatid na Bobby, bakit po ginagantimpalaan ng Diyos yung hindi po nawawala ng pag-asa? Gaano man po kabigat po ang pinagdaraan ng sitwasyon ng buhay? Mahalaga ba sa Diyos po na hindi tayo nawawalan po ng pag-asa? Napakahalaga, utos niya yun. Kaya kapag ang tao sinunod yung utos ng Diyos, di ba pinagpapala, kapatid na Jerry? Opo, ano katunayang utos po ng Diyos na huwag tayong mawawalan po ng pag-asa? Basahin natin dito po sa Ecclesiastes 9:4. Habang nabubuhay ang tao, ay di siya dapat mawalan ng pag-asa. Sa amin pong mga taga-subaybay na dumaraan sa mabibigat na sitwasyon o pagsubok, ang mahalaga po ay buhay pa tayo. May pag-asa pa tayo na madama ang pagtulong at patnubay ng Panginoong Diyos sa ating buhay. Ano ba ang maaasahan po natin sa Kanya? Mabuti, basahin po natin. Dito po sa awit 42:11. Ngunit o kaluluwa ko, huwag kang masiraan ng loob. Huwag kang mabalisa. Umasa na gagawa ang Diyos ng hakbang. Sapagkat nababatid kong sa muli ay marami akong dahilan upang papurihan siya. Dahil sa lahat ng kanyang gagawin, siya ang katulong ko. Siya ang aking Diyos. Mga mahal na kaibigan, alinsunod po sa ating binasa, dapat ay umasa na gagawa ang Diyos ng hakbang. Dapat po nating makilala na ang tunay na Diyos ay makapangyarihan po sa lahat. Wala pong hindi kaya na gawin ng Diyos para sa ikabubuti natin sa gitna po ng mabibigat na sitwasyon ng ating buhay. Kaya, pakatwiran lamang po na maglagak sa Kanya ng pag-asa. Kapag ginawa po natin yon, ay hindi tayo malulugmok sa kabiguan, mga mahal na kaibigan. At kung sakaling nasuong tayo o nasa gayong kalagayan, ay tiyak na tayo po ay makababangon pa. Ito po ang laging itinuturo sa amin ng namamahala sa loob ng iglesia, na dapat maglagak ng pagtitiwala sa magagawa ng Diyos sa ating buhay. At ito rin ang ginagawa ng maraming kapatid sa loob ng iglesia. At sa pagtitiwalang ito, sa pag-asang ito, nais naming makasama kayo dito po sa loob ng Iglesia ni Cristo. Mga mahal po naming kaibigan, lalo na po sa mga dumaraan sa kasalukuyan sa mabibigat na sitwasyon po ng buhay. Kaya po natin yan. Sa tulong po at awa ng ating Panginoon Diyos, magpakatatag lang tayong lahat.
Salamat po ng marami sa inyong ginawang pagsubaybay sa episode na ito ng programang Ang Iglesia ni Cristo. Sana po ay nakatulong po sa ating lahat ang ginawa po nating pagtalakay. Bago tayo maghiwa-hiwalay, inanyayahan po namin kayo, samahan po ninyo kami sa gagawin po nating panalangin. Panginoon na aming Diyos, maraming salamat po Amen. sa ginawa mong patnubay sa aming pag-aaral, Amen. maging sa ginagawa mong pag-iingat Amen. sa buhay po namin araw-araw, lalo na po ngayon. Opo. Napakagulo po ng sitwasyon sa mundo. Amen. Salamat po, hindi mo kami pinababayaan. Amen. At idinadalangin namin maging ang aming mga taga-subaybay. Pagkalooban mo rin po ng iyong mahalagang pag-iingat. Opo. Lahat kami palakasin mo po. Opo. At bigyan mo po ng matatag na pag-asa sa magagawa mo. Amen. Hinihiling din namin, pagpalain mo po ang buong iglesia Opo. sa pangunguna po ng aming pinakamamahal na tagapamahalang pangkalahatan. Lahat po kami makalagpas sa mga pagsubok sa daigdig na ito. Amen. Tanggapin namin ang iyong mga pagpapala, lalo na ang ipinangako mo pong pagliligtas. Amen. Hinihiling po namin ang lahat, Ama, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Amen.